Yan, i-wrap up natin ang ating talakayan ngayon. December 3, 2024. Papabot. Si Papabot, walang kwentang tao. Yan. Walang sinasabi yan. Oh. Patapon na yan. Love you. Hindi, nandito lang ako para mag-guide. Dito lang ako para mag-guide. Yung guidance counselor with letter S. See? Wala ibang vlogger na makapaghatid ng magandang balita, ano? Ayaw nilang Holy Bible eh, ayaw nilang banggitin eh. Oo. Kasi halos lahat sa atin parang ungrateful, no? No? Para hindi tayo masaya. Pag binanggit natin yung Holy Bible, hindi masaya. Hindi masaya, parang we don't consider the Holy Bible as the very important and integral part of our life. Yun, grabe yung baha dun sa lower na Doña Lourdes. Yun, ay, hindi pwede mapasok ng tricycle yun. Oh, kaya maghunos dili kayo. Anong iiwan nyo sa future generation? Hanggang ngayon nagkakagulo eh. Ha? Nakita mo yung apo ko dito? Ano ang iwan natin na legacy natin para sa kanila? Wala. Ha? Kung ipairal natin na sabi ng propeta, ito ang susundin, itong sinasabi, siya na ang Diyos, lahat ng propeta ay Muslim. Okay lang naman na sir, wag lang tayo magpatayan kahit na Muslim lahat. Sabihin nyo lahat ng propeta ng Holy Bible Muslim, okay lang sir, okay lang. There's no problem about that. Okay. Ngayon, ang tanong, ang tatay at lolo ni Prophet Muhammad, peace be upon him, Muslim ba? Sigurado kayo? Kasi sa kay Prophet Muhammad yan galing ang term na Muslim. Pati yung invention of another God na pinakamataas at lumikha sa atin, wala namang problema yan. Huwag lang tayo magpatayan. Kasi pinalabas nyo kasi hipokrito na paniwala yan hanggang ngayon. Nagkagulong mundo dahil hipokrito. Gaya ng mga politiko, promisa ng promisa. Di hipokrito. Ayuda ng ayuda. Nagkanda hirap ng Pilipinas. Nahiya na ako eh. Nakakahiya na eh. I mean, I'm so ashamed sa ating status. Kinakawawa tayo. Mga alipin tayo sa buong mundo. Wala, hindi tayo nare-respeto dahil dyan sa mga hipokrito, mga tao, lalong-lalo na mga leaders natin, mga politiko kuno na walang kasalanan ginagawa para sa tao. Para sa pera yan. Nandyan kayo mga Kutong Grisman. Ay nako, wala, anong legacy? Aside from twisting the Holy Bible, tinitwist niyo yung utak niyo sa kasamaan. Para lang kayo magkapera. So, balik tayo sa pinakamaunang kasalanan ng tao, greed. Kaswapangan. Ganid. Greed. Yun ang una, yung unang kasalanan ng tao, greed. Na magmukha kang Diyos, kagaya ka ng Diyos, pag parang ano yan, feeling of entitlement, yung parang ano ka na, angat. Pag naangkin mong hindi sa'yo, feeling angat. Di ba? Kaya ayusin natin ang mundo.
Balik tayo sa Holy Bible. Paulit-ulit ko yan. Wala na yan. Walang ibang solusyon. Walang ibang solusyon. Pag hindi natin kausapin ang Panginoon sa mga sinasabi dyan sa Holy Bible, wala mangyayari. Wala. Kaguluhan lang. Hanggang ngayon, patayan. Dahil utos ng religion na ubusin yung mga hindi Muslim, patayin ang mga Jewish people. Mahilig kasi kayo sa takeover. O saan ba pinanganak si Jesucristo? Anong citizenship niya? Ha? Taga Jerusalem. Doon siya namatay, doon siya pinanganak. O saan ngayon ang pinanganak ang propeta ng sinasabi niyo siya na ang pinakalas, ang final prophet? Malayo sa Jerusalem. Bakit nandyan kayo? O bakit nandyan kayo sa Holy Land? Nawala man yan sa Holy Bible. Kung ang gusto nyo mangyari, parang iburan yung Holy Bible na insignificant, corrupt, and blasphemous, lahat na para lang hindi ma-credit ang Holy Bible sa isipan at damdamin nyo. Oh. You create chaos and pandemonium just to deny the truthfulness of the Holy Bible. Oh. Anong citizenship ni Prophet Muhammad, peace be upon him? Anong citizenship? Israelites? Judaism? Sa Jerusalem ba siya galing? Ang Holy Bible nagsasabi na doon na pinanganak ang laman ng Panginoon. Huwag na natin palitan. Oh, magkagulo talaga. Oh, nandoon na mga artifacts, nandoon na lahat. Kung gusto nyo lang palitan para sumanib sa Muslim, kawawa. Yung ibang Muslim nahiya eh. Hi, God bless. Kasali ka sa vlog oh. Yeah, what's up? Yeah, Dubani. Hindi, wala akong kinakalaban dito. Ang totoo lang, wag natin palitan ng Holy Bible. Magka-problema tayo eh. Oh, magka-problema tayo eh. Nakasulat na sa Holy Bible ang history. Ang artifacts nandyan. Nandyan yung mga temples na ginawa ng mga kaluluhan at kamag-anak ni Jesucristo. Oh, kasi kung wala yan, hindi ako maniwala. Anong paniwalaan kung hindi? Kasi hindi sinulat. Isinulat kasi kaya naniwala si Papa Bot. Ang Holy Bible ang pinakatama. The first, the last, and the final word of God. Oh. Nakaintindi kayo? Moron yata kayo eh. Oh. Maliit na village to pero may mga siguro 15 million ang gastos niyan. Kung ako may 15 million, wah, ilang hectares na mabili ko niyan. Oh. Wag dito, masikip dito. Pangit dito ang drainage. Oh. Lapad-lapad ng Pilipinas, wag ka dito. Doon ka sa ibang lugar. Yung malapad. Iba yung concept nila eh. Ha? I don't know, baka may business. Kaya ito na, bye-bye na ha. God bless you and keep you. God shines His face on you and be gracious unto you. And God turns His face to you and give you peace. Manahimik tayo kay Jesucristo. Pag walang Jesucristo, talagang magulo. Bye-bye. Ayan. Talagang magulo pag walang Jesucristo. Paulit-ulit ko yan. Kahit politika, pag walang Jesucristo yan, wala. O, sino dyan ang pwede i-promote ko? Ayan. Tama siguro talaga yung sinasabi ng langit, ang daan papuntang paradise. Maliit, hindi popular. Maliit. We must pass through the narrow road.
Hindi siya biro. Totoo yan. Iano natin muna yung ating gate. Ano ito? Buksan ang palasyo. Come to the river of life tonight. Oh, yes, you will. Come to the river of life. Come and drink freely. Come if your heart is searching. Oh, come if your soul is thirsty. Draw near and drink of the mercy of Jesus Christ. Oh, yes, at the river of life. There is a river whose streams make glad the city of God, the city of God. So come with your wounded or sad. There is a river. Yun. Sana may napulot kayong aral kay Papa Bot ngayon. Balik natin ang Hesukristo. Magkaisa na tayo. Apo lahat tayo ni Abraham. Ha? Hinaluan nyo kasi ng propetang Piki eh. Hindi yan, kasi pag binasa mo yan, marami namang katarantaduhang ginawa. Paano ako maniwala dyan? Ha? Hayop sa laman. Warrior. Hanggang ngayon, ang mga tauhan niya, mga terorista. Mabuti na lang nakapag-prepare ang Israelites. Nag-prepare sila na hindi sila talo. Huwag na natin baliktarin. Ang Holy Land ay para sa mga taga-Juda, taga-Israel, mga Jewish people nandiyan. Huwag na natin palitan. Di ba? Yun na lang, babay na. Ingat sa lahat. Love you. Papa Bot ito. Hindi ko na sabi, 1975 inulit ang aking theophany. Hindi ko alam anong gagawin ko. I cannot force this issue to you. Bahala na kayo mag-discern kung anong reflection ko, whether I'm telling the truth or not. Walang nasisiraan ng bait dito. Wala. Baka kayo. Okay, bye-bye. 2 beses ang theophany na dumapo sa akin. Hindi ko naman alam kung totoo yan. But the way I look at it, it's a very strange experience also. Sa akin lang yun, ha? Ibang propeta na, 8 years na, wala pang sumunod sa kanya, nakasulat. Hindi naman ako nagko-convince. Wala lang. Hayaan mo na yan. I will live and die for it. That's all. That's my legacy to you. Peace. Bye-bye.